What's up everyone? Rakim here and welcome back to my YouTube channel. Kumusta po kayo? I hope you're all doing fine. And thank you for being here on my channel. Today, we'll discuss about adjustment sa Amerika. Kasi there's a Facebook page by Miss Alisa Lifestyle Vlog. Miss Alisa is one of the inspiration I had, kaya nag-vlog ako ng pag-a-apply sa Amerika. May group sa Facebook, si Miss Alisa, Teachers Unite in the USA, I guess. So yun, dun ang daming nagpo-post ng mga bagong teachers about adjustment. Ang iba gusto nang umuwi, like 1 month pa lang sila gusto na nilang umuwi, which is normal and valid kasi homesick tayo, culture shock, and then number 1 talaga yung mga estudyante sa Amerika. Although you might say that you're expecting that while nag-a-apply ka pa lang, parang ina-expect ko na yung mga bata, ganun talaga. Although ganun, kahit ako ganun din expected ko na yun, pero pag nandito ka na talaga, iba na yung feeling kapag na-experience mo na. Kaya kapag nasa Pilipinas ka lang, sabi mo, okay lang yun kasi konti lang yung mga bata, or kaya lang yan. Kaya naman, pero ang physically, mentally, emotionally maaapektuhan ka talaga kahit pag uwi mo, maiisip mo pa rin. Kaya talaga siya, nakaka-bother. I think that's the number 1 reason kung bakit ang daming mga teachers na gusto nang umuwi ngayon pa lang, like 1 month pa lang sila, 2 months pa lang. So if ganun ang nangyayari, you can talk to your admin, your principal, kung ano yung assistance na mabibigay nila sa'yo. Especially na iba yung curriculum nila dito at sa atin. But as I said in my previous videos, you can bring yung curriculum natin sa Pilipinas na pwede mong gawin dito. Sa experience ko last year, I had 40 students, kaya sinabihan ko yung principal ko, nahihirapan talaga ako. At nabigyan naman ako ng para sa isang klase ko na nandun lang siya nakatayo habang nagkaklase ako. So that was really a big help, pero hindi siya naging consistent kasi kulang din kami ng tao. Ngayon naman sa bago kong school, may para talaga per class. Tapos ang laking tulong kasi ng para especially sa mga first year na teachers na galing pa ng Pilipinas or mga J1 galing sa ibang bansa. Kasi nag-a-adjust tayo sa mga estudyante. If we really wanted to focus on the content, parang ang hirap na i-manage yung behavior while nagpa-process ka sa content, yung sunod-sunod na mga lessons mo. Kaya kung pwede kang kung pwedeng may para ka while nagkaklase ka, ang laking tulong nun. As in, sinabi ko na to sa previous vlogs ko din na mas focus talaga sa behavior dito, like structure ng klase. Wala na yung content, as in konting-konti na lang yung sa content. Siguro yung sa content na lang is pag may mga state test, yun yung pinaka-importante kasi parang di ko sure pero parang may budget allocated sa school na malaki ang ranking, like C ba yung status na school na yan, A, B, or C, or D. Pag mataas yung ranking sa state test ng mga bata, parang malaking budget din ang mabibigay sa school. So pag parating na rin ang state test, yun, parang mag-focus ka na talaga sa content. Pero at the first months talaga, you should focus on the behavior and the structure of the class. Ano bang gagawin nila pagpasok sa room? Ano bang kailangan nilang gawin? Saan ba nakalagay yung lapis? Saan ba nakalagay yung papel? Hindi mo na kailangan sabihan pa kasi na parang robotic, actually parang robotic dapat yung alam nila ano yung susunod nilang gawin kasi wala silang initiative. Actually, may mga bata na walang initiative. Makukumpare mo talaga sa Pilipinas na may sense of responsibility at matatalino yung mga bata natin compare dito. As in talaga, promise, ang layo-layo talaga. Kaya kung na-experience mo sa Pilipinas ngayon na kukulit na mga bata dito, triple or 100 times pa yan dito. At least yung mga bata sa atin may konti pang respeto. Kaya yun, expect that to happen kapag nandito ka na, and then ask your co-teachers, ano bang pwedeng strategies na gamitin ko
katulad ng PBIS. Yung PBIS points, malaking tulong na motivation sa mga grade 1 to grade 6, or sa grade 7 hindi siya masyado kasi yung PBIS points parang if they did good sa behavior, may makakuha sila ng points. Tapos yung points parang ibibili nila ng, for example, may teacher's store. So ako, may store ako, may ballpen na maganda, or may notebook na glittery, or may laruan ako, or may soda or pagkain. Pwede lang ibili gamit yung PBIS points na nakuha nila for being a good student. So yun yung isa sa motivation na ay magpapakabait ako para maka-PBIS points ako, tapos makakabili ako ng gusto ko galing sa mga teachers. Or yung ibang teachers naman, ginagamit nila is pwede silang maka-cellphone gamit ang PBIS points, or they're allowed to have lunch with the teacher using the PBIS points. So isa rin yun sa mga motivation. And then yun talaga yung ifo-focus mo, yung classroom structure talaga first 2 months, and then behavior nila, and they have to sign and be part of the classroom expectations, behavior expectations. Kailangan mapirmahan nila yan, mag-agree kayo ano yung consequence, ano yung mangyayari kapag hindi nila sinunod yung mga pinag-usapan nyo. So they're part of the planning sa classroom. And then sa homesickness, isa talaga din yan sa talaga pinakamahirap kapag nasa abroad ka, hindi lang being a teacher, but also in other professions na nakapag-abroad. In my case, ayoko masyadong tumatawag sa amin kasi mas nafe-feel ko na mas malayo ako, parang ganun ba. Ikaw naman, kailangan mo malaman kung ano yung coping mo. Ano yung coping mo for being homesick? Baka pwede kang mag-karaoke, mag-watch ng movie, makipag-usap sa isang Pinoy. Kung walang Pinoy dyan, gusto mo ba tumawag sa Pilipinas kahit ilang oras man lang para ma-vent out mo lang yung mga nararamdaman mo. Na-experience ko talaga yan first 6 months. Uwi na talaga ako, guys. Promise. Yung iniisip ko na lang, para bang gusto ko nang takasan tong buhay dito sa Amerika, para bang kung marami talaga akong pera, parang nag-book na lang sana ako ng ticket tapos uuwi na ako, like I'll just forget what happened in America. Parang ganun talaga kagrabe yung mangyayari. Parang gusto mo na takasan lahat, as in. Kaya buti na lang, isa din sa pinaka effective para sa akin is yung pagdarasal, yung pagiging positive. Iniisip ko na lang, magiging okay din ang lahat. Lord, tulungan niyo po ako, Lord, na you were in control. Hindi ako makakarating sa bansang ito kung wala yung guidance mo at kung wala yung blessing mo. And then think of the process, guys. Isipin niyo yung process at yung gastos ng pumunta kayo dito. Actually, isa yan sa mga naging motivation ko, kasi sabi ko, kung uuwi ako, sabi din ng mama, kung uuwi ka, siguraduhin mo tapos na yung mga utang mo bago ka umuwi, kasi isipin mo pagdating dito wala kang trabaho. So yun, parang sabi ko, nga no, parang hindi talaga pwedeng umuwi. Kahit uwi na talaga ako, yung wala tayong pera, kulang yung pera natin kapag nagsimula tayo ulit, starting over again in the Philippines, at lalo na ngayon nagmamahal ang mga bilihin. Isipin nyo ha, pumunta ako dito, 900,000 yung utang ko, processing, yung motor ko, yung pagpapaayos ko ng bahay. Ang laki talaga ng utang ko, guys, 900k. Kaya parang isa na din yun sa parang mga naging reason na hindi talaga ako pwedeng umuwi. And then yung dumating yung jowa ko, doon na talaga nagbago lahat. Para bang may katuwang ka na sa buhay, may tumutulong sa'yo, may makakausap ka. And then first months mo, mangangayayat ka din kasi iba rin yung pagkain dito. Yung sa atin, iba organic yung food. Dito, processed. Ang daming mga preservative. Kaya isa din yan sa mga factor na parang sad yung tao, kasi yung kinakain niya hindi siya healthy, hindi organic. So maninibago ka. Part of the adjustment din is yung pagkain. So kung magbaon ka rin sa school, kung magbabaon ka sa trabaho mo, magbaon ka ng
something man na masarap, yung para bang makaka-feel ka na nakakagana sa pagkain tong baon ko. Para siyang para siyang motivation na din. So yun, tapos mga pinag-uusapan natin dito sa bahay is nakakapagod yung abroad talaga guys. Hindi ko ma-explain bakit, pero nakakapagod talaga siya. Although nakakapagod din sa Pilipinas, pero iba talaga dito. Parang draining na hindi mo ma-explain. Hindi ko rin ma-explain bakit nakakapagod siya. Ang trabaho, kaya rin lang naman. Pero siguro yung malayo ka siguro sa pamilya, siguro yun rin yung basta iba talaga siguro dahilan sa pagkain kasi puro preservative kaya tinatamad ka, ewan ko lang, pero lahat ng yan may experience mo talaga. So it's all about talaga your self identity and your coping. Dapat alam mo kung ano yung makakapag-motivate sa'yo at makakatulong sa'yo sa pag-a-adjust mo dito. So yun lang guys. Tulog ni siya. Uy, yung kasturya yung tarong. So yun. So kung J1 ka, kung may J2 ka, malaking tulong yun makapunta yung J2 mo dito para may katuwang ka na sa buhay. Yun lang guys. I'm gonna end this vlog. See you again next time. God bless po sa inyo. And please don't forget to like, share, subscribe, and comment down below so that I can also give my support to your channel. Bye-bye po. Ingat po palagi.